I was told by the DFA na nag-request na sila ng access doon sa tatlo, no? Kung ano man yung naging resulta noon, we have not yet heard from the Department of Foreign Affairs. Nagpapatuloy ang investigasyon sa tatlong Pilipinong nadetine sa China dahil sa alleged espionage o pang-espiya. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, mahigpit itong binabantayan ng pamahalaan upang masigurong uusad ang makatarungang paglilitis. As far as I understand, well, they're still under investigation, but our officials there in China are closely watching and monitoring any development. Samantala, tiniyak rin ng National Security Council o NSC na nakausap na ng Department of Migrant Workers ang magulang ng tatlong Pilipino na nasa Palawan. Tiniyak din ng NSC na nagbibigay na ng legal at financial assistance ang pamahalaan, lalo na at nawala ng hanap buhay ang kanilang mga kaanak na naaresto sa China. The most that we are doing right now ay binibigyan natin ng tulong yung kanilang mga pamilya, and we ensure na yung legal assistance ibibigay ng ating konsulado at ng embassy sa PRC. Ayon kay NSC Assistant Director General Malaya, malaki ang posibilidad na na-set up lamang ang tatlong Pinoy, lalo na at produkto lamang sila ng Sister City Agreements sa pagitan ng Palawan at Hainan. Then pagdating sa China, umuwi sila ng Pilipinas, no? And then in-offeran sila ng trabaho ng Chinese government. So pumunta naman sila doon para makapagtrabaho, pero sa sawing palad, kinulong naman sila on alleged espionage charges, which is in reality preposterous. Apela naman ng isang grupo, itigil na ang Sister City Agreements na noong una ay tulay para sa cultural exchange, ngunit naging daan nila upang ikapahamak ng mga Pilipino. Tingin natin kinakailangan ng whole of government approach para dito sa inisyatibang ito. Mula sa iba't ibang level, from the local up to the national. Pero sa dulo, kinakailangan din natin ng assertive action from our end. Dahil sa pangyayaring ito, tila nangangamba na rin ng iba pang lokal na pamahalaan na may kasalukuyang kasunduan sa China. Ang balita ko, nagdadalawang isip ng ibang mga local government units. They're reviewing their sisterhood agreements with China kasi tinan mo naman to, no? Yung beneficiaries mismo ng sisterhood agreements ang pinagbibintangang espiya ng Pilipinas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.